Sadyang mapaglaro ang tadhana, para kina Peterson at Amara, gayon din sa kanilang anak na si Liz, ang bawat araw ay tila isang paglalakbay sa kawalang katiyakan. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kakulangan, isang puwang na parang hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pangarap, ngunit tila ba ang landas ng kanilang buhay ay palaging nagbabalik sa isang misteryosong disenyo na hindi nila maunawaan. Sinubukan nilang baguhin ang takbo ng kanilang kapalaran, nagsikap, nagdasal, at naghangad ng mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila may di nakikitang kamay na patuloy silang ibinabalik sa kanilang pinagmulan. Ang disenyo ng kanilang tadhana, bagamat minsang mahirap tanggapin, ay tila paalala na ang tunay na layunin ng buhay ay hindi natatakasan, kundi dapat yakapin ng may buong puso. Ladies and gentlemen, we are now approaching Manila, Philippines. The local time is exactly 7:00 in the morning. At this stage, you should be in your seat with your seatbelt firmly fastened. Personal television screens, footrests, and seat tables must be stowed away, and all hand luggage stored either in the overhead lockers or in the seat front. Please ensure all electronic devices, including laptop computers, are turned off. Maraming salamat at mabuhay, ang masiglang bati ng flight attendant habang papasok na ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Halos 24 na oras nang nasa ere ang eroplanong sinasakyan ni Doña Shelo mula Amerika, tumatawid sa magkakaibang time zone. Ngunit sa kabila ng haba ng biyahe, ramdam niya ang kakaibang kasiyahan sa kanyang pagdating. Dahil maaga pa, nagpa siya si Doña Shelo na dumaan muna sa simbahan bago tumuloy sa kanyang mansyon. Isang nakagawian na niyang gawain ang magdasal sa simbahan tuwing siya'y bumabalik sa Pilipinas mula sa kanyang mga biyahe. Sa katahimikan ng simbahan, natagpuan niya ang kapayapaan na tila matagal na niyang hinahanap. Sampagita. Sampagita po kayo dyan. Mabango po at preskong-presko pa po ito. Bili na po kayo. Pambaon at pangkain lang po, boses ng isang batang babae na nagtitinda ng bulaklak ng sumalubong kay Doña Shelo malapit sa bungad ng simbahan. Nagdadalawang isip pa si Doña Shelo kung bibili ba siya o hindi sa panindang bulaklak ng batang nasa harapan niya. Kailanman ay hindi siya bumibili ng mga inaalok sa kanya, lalo na kung ito'y galing sa kung saan-saan, at higit pa kung ang nagtitinda ay isang batang marungis at payat, tulad ng batang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaibang damdamin na bumalat sa kanya. Ang inosenteng ngiti ng bata, ang ningning ng kanyang mga mata, at ang tila di maipaliwanag na karisma nito ay nagparamdam kay Doña Shelo ng bagay na bihira niyang maramdaman, isang pagnanais na tumulong. O sige, Ineng, magkano ba lahat ng paninda mong bulaklak? Tanong niya, na may kakaibang lamang sa kanyang tinig. Ang bata, na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ay natigilan. Ano po, bibilhin niyo po lahat ng bulaklak ko. Hindi po ba ako nananaginip? Tanong nito, habang namumuo ang tuwa sa kanyang mga mata. Ngumiti si Doña Shelo, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tila may kakaibang init ang kanyang puso. Oo naman, at hindi ka nananaginip. Magkano ba lahat yan? Sagot niya, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat po, 200 piso po lahat ito. Salamat po, blessing po kayo ni Lord sa akin ngayong araw, sagot ng bata, halos mapaiyak sa galit. Hindi lang binayaran ni Doña Shelo ang 200 piso, ngunit dinagdagan pa niya ito ng 300 piso bilang tip. Halos hindi makapaniwala ang bata habang tinatanggap ang perang papel na 500 piso, paulit-ulit itong nagpasalamat bago tumakbo papalayo, bitbit ang kanyang munting tagumpay. Samantala, si Doña Shelo ay dumiretso sa simbahan upang magdasal. Nang siya'y nakaluhod na, may kakaibang damdamin siyang naramdaman, hindi ito kaba, ngunit parang isang malamig at mainit na pakiramdam na sabay bumalat sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila sinusuri kung ano ang nangyayari sa kanya.
Panay ang lingon niya sa labas ng simbahan, na para bang may hinahanap ang kanyang mga mata. Ngunit wala na ang batang nagtitinda ng sampagita. Napabuntong hininga siya at naupo sa isang bangko, iniisip ang kakaibang damdaming dulot ng kanilang saglit na tagpo. Bakit hindi ako makapag-concentrate ngayon? Parang may kung anong naiwan sa akin ng batang iyon, bulong niya sa sarili. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang inosenteng ngiti ng bata at ang kislap sa mga mata nito. Habang siya'y papalabas ng simbahan, muli niyang inikat ang kanyang paningin, umaasang muli niyang masisilayan ang bata. Ngunit wala na ito. Kawawang bata, bulong niya sa sarili habang papunta sa kanyang sasakyan. Ang dungis, punit-punit pa ang damit. Larawan ito ng mga iresponsableng magulang. Bakit kaya may mga taong nag-aanak ngunit hindi naman kayang alagaan? Habang naglalakad, tila may kirot sa kanyang puso. Hindi niya maalis sa isipan ang batang iyon, at sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang bagay na bihira niyang maramdaman, isang pagnanais na gumawa ng mas malaki pang kabutihan. Hanggang sa kanyang pag-uwi, hindi pa rin maalis sa isipan ni Doña Cielo ang batang iyon. Ang mata ng batang iyon, ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin, parang si Leo noong bata pa, lalo na kapag ngumingiti, bulong niya sa sarili habang bahagyang napapangiti rin, naalala ang inosenteng kamusmusan ng kaysa-isa niyang anak na si Leo. Hindi naman talaga Leo ang tunay na pangalan ng kanyang anak. Nakasanayan lamang niya itong tawagin ng ganoon dahil kahawig nito ang kanyang lolo na si Senyor Leo. Ang pangalan ay ginawang mas moderno, Leo, na naging Peter sa Ingles, at idinagdag ang senador mula sa senyor, kaya't ang buong pangalan ng kanyang anak ay Peter Senador Ares. Sa mga sumunod na araw, tila hindi maipaliwanag ni Doña Cielo ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya tuwing naaalala ang batang iyon. Parang may kung anong kapangyarihan ang humahaplos sa kanyang puso sa bawat alaala ng bilog na mata ng bata, ang inosenteng mukha nito habang nakikiusap sa kanya. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na gustong yakapin ang bata, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil na rin sa dungis ng bata. Sa kanyang isipan, tila ilang araw na itong hindi naliligo, at hindi niya maiwasang magduda. Mabilis na lumipas ang mga araw, at dumating ang linggo. Maagang bumangon si Doña Cielo upang maghanda para sa misa. Kailanman ay hindi niya nakaligtaan ang pagpunta sa simbahan, isang tradisyon na kanyang kinalakhan mula sa isang relihiyosong pamilya. Ngunit ngayon, may kakaiba. Nadagdagan ang kanyang dahilan sa pagsimba, nais niyang muling makita at makausap ang batang nagtitinda ng sampagita na madalas na nasa bungad ng simbahan. Napansin din ito ng kanyang mga kasambahay na palaging kasama niya. Ang madalas na pagbanggit ni Doña Cielo sa batang iyon ay nagdulot ng pagtataka sa kanila. Metring, halika at balutin mo na itong mga inihanda kong pagkain. Dadalhin natin malapit sa simbahan, utos ni Doña Cielo habang abala sa pag-aayos ng sarili. Para ba yan sa batang nagtitinda ng sampagita sa simbahan? Tanong ni Metring, ngunit hindi na sumagot si Doña Cielo. Sa halip, nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa, habang si Metring ay tahimik na sumunod sa utos. Pagdating sa simbahan, agad na inikat ng Donya ang kanyang paningin sa lugar kung saan madalas tumatambay ang mga nagtitinda ng bulaklak. Hindi siya nabigo, nakita niya ang bata, suot pa rin ang parehong damit na tila ilang araw nang hindi nalalabhan. Muli, naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Tinawag niya ang bata, at magiliw naman itong lumapit sa kanya, dala ang ngiting hindi niya matanggihan. Sa bawat hakbang ng bata papalapit, tila bumibigat ang damdamin ni Doña Cielo. Sa kabila ng dungis at hirap na makikita sa bata, naroon ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang koneksyon na tila nag-uugnay sa kanila, isang damdaming hindi niya naranasan sa matagal na panahon. Magandang umaga po, ma'am. Bibilhin niyo po ulit ang sampagita ko. Bago po ito at ubod ng bango, masiglang bati ng batang babae habang masiglang itinaas ang hawak niyang mga bulaklak, umaasang bibili ang kaharap.
Napangiti si Doña Shelo sa masiglang pagbati ng bata. Oo naman, ineng. Bibilhin ko lahat ng paninda mo. Pero naaalala mo pa ba ako? Ako yung bumili sa'yo ng bulaklak noong isang linggo, tanong niya, habang pinagmamasdan ang masayang mukha ng bata. Lalong lumiwanag ang ngiti nito nang mamukhaan siya. Opo, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kayo po yung unang pumakyo ng lahat ng paninda ko. Ang saya-saya ko po noon kasi maaga akong nakauwi. Napasaya ko po si mama dahil hindi ko na kailangang magtinda hanggang gabi, masiglang sagot ng bata habang mas maingat pang iniabot ang hawak niyang mga bulaklak kay Doña Shelo. Ganun ba? O siya, bibilhin ko ulit lahat ng paninda mo ngayon. Pero, ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ng Donya habang paisa-isang inilalabas ang mga nakabalot na pagkaing inihanda niya para sa bata. Liz Marie de los Santos po ang buo kong pangalan, pero Liz lang po tawag sa akin ni Mama. Maglilimang taong gulang na po ako, sagot ng bata, puno ng inosente at masayahing tono. Wow, bagay sa'yo ang pangalan mo, Liz. Pero nasaan naman ang mga magulang mo? Tanong muli ni Doña Shelo, ngunit napansin niyang biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Ang masiglang mukha nito ay unti-unting napalitan ng lungkot. Wala na po akong papa. Si mama lang po ang kasama ko. Sabi po ni mama, iniwan daw po kami ni papa noong nalaman niyang buntis si mama sa akin. Sagot ni Liz, bahagyang nanginginig ang boses, habang pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Napansin ni Doña Shelo ang lungkot sa tinig ng bata, kaya't dali-dali niyang inabot ang mga pagkaing dala niya. Oh, ito, para sa iyo at kay mama mo, wika niya habang pilit na pinapagaan ang damdamin ng bata. Nakita niyang unti-unting napawi ang lungkot sa mukha ni Liz nang makita ang mga pagkain. Agad itong nagsimulang kumain, at sa bawat subo, nadarama ni Doña Shelo ang lalong pagbigat ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan ng bata, hindi niya napigil ang yakapin ito. Sa kabila ng dungis nito, naramdaman niya ang isang damdaming hindi niya maipaliwanag, isang malalim na koneksyon at awa na tila bumalot sa kanyang puso. Gusto mo, minsan isasama kita para makabili tayo ng mga damit mo, mga laruan, at mga pagkain. Gusto mo ba? Tanong ni Doña Shelo, pilit na pinapasigla ang bata. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liz sa tuwa. Gusto ko po yun. Pero, kailangan ko pong magpaalam kay mama. Baka po mag-alala siya kung hindi niya ako makita dito. Sagot ng bata, na tila nag-aalala ngunit may halong pananabik. Napangiti si Doña Shelo. O siya, magpaalam ka na kay mama. Sa susunod na linggo, isasama kita pagkatapos ng misa. Mamamasyal tayo, sagot niya, puno ng kasiguruhan. Pagkatapos ng kanilang usapan, tumuloy na si Doña Shelo sa loob ng simbahan. Habang nagdarasal, hindi niya maiwasang isama si Liz sa kanyang panalangin. Panginoon, gabayan niyo po ang batang si Liz. Bigyan niyo po siya ng lakas at ilayo sa anumang kapahamakan. Naway matupad ang lahat ng pangangailangan nila ng kanyang ina, taimtim niyang dasal. Pagkatapos ng misa, muling kinausap ni Doña Shelo si Liz. Nais sana niyang isama ang bata para bilhan ng mga damit at laruan, ngunit mariin ang pagtanggi nito. Pasensya na po, ma'am, pero hindi po ako nakapagpaalam kay mama. Baka po mag-alala siya, paliwanag ng bata, na nagpakita ng kanyang likas na kabaitan at pagiging masunurin. Habang naglalakad pa uwi, napangiti si Doña Shelo. Sa kanyang isip, isa si Liz sa mga bihirang bata na hindi nasilaw sa mga material na bagay. Sa halip, pinili nitong manatiling tapat at responsable. Sa puso ng Donya, alam niyang may espesyal na papel si Liz sa kanyang buhay. Opo, gusto ko po talaga, pero nakakahiya po. Sigurado po akong hindi pa papayag si mama, kasi po nahihiya rin siya, mahina at halos paanas na wika ni Liz. Ang kanyang tinig ay tila punong-puno ng kababang loob, na lalong nagpalambot sa puso ni Doña Shelo. Napabuntong hininga si Doña Shelo, ngunit hindi niya mapigil ang ngumiti. O siya, kung ganoon, ako na lang ang mamimili para sa'yo.
Pero dapat magkikita tayo muli dito sa simbahan sa susunod na linggo, ha? Tugon niya, puno ng lamang at pag-asa. Sa puso niya, dama niya ang kakaibang koneksyon sa batang ito, isang koneksyon na tila higit pa sa simpleng pagkakakilala. Si Doña Cielo ay kilala sa kanyang pagiging maingat sa pagtulong sa mga batang lansangan. Madalas ay ipinagtatabuyan niya ang mga batang ginagamit lamang ng matatanda para sa panlilimos. Naniniwala siya na ang ganitong gawain ay nagpapalaganap ng iresponsableng asal ng mga magulang. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya si Liz Marie sa simbahan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman tuwing magtatama ang kanilang mga mata, parang may sinasabi ang kanilang mga kaluluwa sa isa't isa. Lumipas ang isang linggo. Maagang dumating si Doña Cielo sa simbahan, dala ang mga pinamili niyang damit, laruan, at pagkain para kay Liz. Excited siyang makita ang bata at makausap ito ng mas matagal. Ngunit habang papalapit ang oras ng misa, wala pa rin si Liz sa pwestong laging inuupuan nito. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib, at hindi niya mapigil ang mag-alala. Liz, nasaan ka na ba? Anong nangyari? Bakit wala ka pa? Tanong niya sa sarili habang tahimik na nagdarasal sa loob ng simbahan. Kasabay nito, taimtim niyang hiningi sa Diyos na sana ay ligtas si Liz at wala itong masamang sinapit. Halos mapaluha siya sa bigat ng kanyang damdamin. Pagkatapos ng misa, nagmadali siyang lumabas at muling hinanap ang bata sa paligid ng simbahan. Ngunit wala pa rin siyang nakita. Sa bawat hakbang papunta sa kanyang sasakyan, tila may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang balikat. Si Liz ang laman ng kanyang isipan, ang inosenteng mukha nito, ang mahiyain ngunit masayang ngiti. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang mahinang ubo mula sa gilid ng daan. Napalingon siya, at doon niya nakita ang isang bata, madungis, nakayuko, at tila may hinihintay, nakaupo sa gilid ng mga halaman. Agad siyang lumapit, umaasang si Liz ang kanyang nakita. Salamat po, Panginoon, at dininig mo ang mga dasal ko. Halos mapasigaw sa tuwa si Doña Cielo habang napaluhod siya sa lupa. Hindi na niya alintana ang dungis ng bata sa kanyang yakap, isang yakap na puno ng saya at pasasalamat. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng alalahanin niya, at ang puso niya ay napuno ng pag-asa. Pumunta lang po ako saglit dito dahil baka maghintay ka po sa usapan natin, mahina ngunit malungkot na sabi ni Liz. Habang kinukusot ng kanyang maliliit na daliri ang kanyang palad, halatang halata ang kanyang pag-aalangan. Iniwan ko lang po saglit si Mama. Naguluhan si Doña Cielo sa narinig. Bakit? Anong nangyari sa mama mo? Tanong niya, puno ng pag-aalala at pagkalito. May sakit po si Mama. Matagal na po, sagot ni Liz na tila hirap banggitin ang bawat salita. Kaya nga po ako na Ma'am Alamos at nagtitinda ng bulaklak sa simbahan para makabili po ng gamot niya at pagkain. Sa narinig, parang sinaksak ang puso ni Doña Cielo. Napagtanto niya na mali ang kanyang mga dating iniisip, hindi lahat ng batang lansangan ay bunga ng iresponsableng magulang. Narito sa harapan niya si Liz Marie, isang bata na sa murang edad ay pasan na ang bigat ng mundo para sa kanyang inang may sakit. Halika, sumama ka sa akin. Puntahan natin ang mama mo, mabilis na sabi ni Doña Cielo, puno ng determinasyon. Ngunit nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng bata. Nakakahiya po, sagot ni Liz habang patuloy na kinukuskos ang kanyang mga kamay. Wala po kaming bahay. Nakatira lang po kami sa ilalim ng tulay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Doña Cielo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ngunit hindi siya nagpatinag. Liz, kahit saan pa kayo nakatira, pupuntahan natin ang mama mo. Bata ka pa para sa ganitong responsibilidad. Hayaan mo akong tulungan ka, wala akong hihinging kapalit. Masaya na ako kung makikita kitang masaya, pagpupumilit niya, puno ng sinseridad. Sa wakas, napapayag niya si Liz. Hindi napigilan ng bata ang mapaiyak habang niyayakap siya nito. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan patungo sa lugar na itinuro ni Liz,
Hindi mapigilan ni Doña Shelo ang mapaluha. Nakikita niya sa mga mata ng bata ang labis na pagod, kalungkutan, at pag-aalala, mga damdaming hindi dapat dinadala ng isang musmos. Habang papalapit sila sa lugar, nakita niya ang makitid na daan na puno ng barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping curtain, sako, at lumang yero. "Ma'am, hanggang dito na lang po tayo," sabi ni Liz. "Hindi na po makakapasok ang sasakyan niyo." Humugat ng malalim na hininga si Doña Shelo habang bumaba sila sa sasakyan. Sa bawat hakbang nila papasok sa madilim at makitid na daan, dama niya ang bigat ng sitwasyon ni Liz. Ang paligid ay puno ng dumi at masangsang na amoy. Sa buong buhay ni Doña Shelo, ngayon lang siya napasok sa ganitong lugar, at hindi niya akalaing mas matindi pa sa kanyang iniisip ang realidad ng buhay ni Liz. Sa kabila ng lahat, tiniis niya ang lahat alang-alang sa batang ito. Habang papalapit sila sa isang maliit na bahay-bahayan na gawa sa sako at curtain sa ilalim ng tulay, isang bagay ang tumatak sa isip ni Doña Shelo, gagawin niya ang lahat upang maiahon si Liz at ang kanyang ina mula sa ganitong kalagayan. At dito tumambad sa kanya ang paningin, ang payat at mahabang buhok ng babae na nakahiga sa patong-patong na sako. Patakbong nilapitan nga ni Liz ang kanyang ina at kaagad na hinaplos ang noo nito. Kitang-kita ni Doña Shelo ang labis na pag-aalala ni Liz sa kalagayan ng ina. "Siya nga po pala ang mama ko. Bigla lang po siyang hindi nakatayo eh. Palagi pong nilalagnat. Ang pera po na binigay ninyo sa akin, binili ko po ng mga gamot at pagkain ni mama. Mahigit 2 linggo na pong ganyan si mama kaya ako na pong pumalit sa kanya sa pagtitinda ng bulaklak sa simbahan." Malungkot na wika nga ni Liz na biglang nagpaluha sa Donya dahil sa kalunos-lunos na kalalagayan nga ng mag-ina na kanyang nasaksihan. Hindi na nagsalita pa si Doña Shelo at kaagad nitong niyakap nga si Liz at kaagad na sinabi nga ang desisyon nito. "Ngayon din, Liz, aalis tayo dito sa lugar na to. Doon muna kayo titira sa bahay ko, malapit sa mansyon, habang ipapagamot natin ang mama mo." "Okay," mahinang wika nga ni Doña Shelo. "Talaga po, salamat po. Ikaw na po ba ang pinadala ng Diyos para tulungan po kami?" Naiiyak na wika nga ni Liz at kaagad na nilapitan nga ang nakahiga na ina at ibinulong nga ang nais mangyari ni Doña Shelo, subalit nanatili nga itong nakapikit na para bang walang narinig sa sinabi ng anak. Hindi na nga hinintay pa ni Doña Shelo ang maaaring pagsang-ayon ng ina ni Liz sa kanyang plano at desisyon. Kaagad na inutusan nga nito ang kanyang close-in assistant na maghanap ng pwedeng makatulong nga sa kanya upang may sakay sa sasakyan ang inang may sakit ni Liz. Mabilis na nga ang mga pangyayari at napagtanto na nga lamang ng Donya na nasa daan na nga sila patungong ospital. Dito niya nasaksihan kung gaano kamahal ni Liz ang kanyang ina dahil makailang beses niya itong hinahalik-halikan sa noo at ibinubulong nito ang mga dasal upang palakasin ang loob ng nanghihinang ina. "Mama, ay pangako mo sa akin na magpapalakas ka po ah. Gagaling ka po at huwag tayong mawalan ng pag-asa." Mahinang bulong nga ni Liz sa kanyang ina subalit dinig na dinig ngayon ni Doña Shelo. May kung anong kapangyarihan na naman ang humaplos sa puso ni Donya habang tinititigan ang higpit ng pagkakahawak ng mga kamay ng mag-inang Liz at Amara. Mabilis na naipasok nga sa pribadong ospital si Amara dahil nga sa mga koneksyon nga ng matanda. Inasikaso ito ng mga doktor. Dito napag-alaman na bumaba ng todo ang potasyum sa katawan nga ni Amara dahilan sa labis nga ng kanyang panghihina maliban pa sa ilang infeksyon na nakita. "Huwag kayong mag-alala, makaka-recover ang pasyente sa loob ng ilang araw. Kailangan lang niya ng masusing gamutan at pahinga." Mabuti na dala na nga ito sa ospital dahil mas nahirapan nga tayong gamutin siya kung kumalat na ang infeksyon sa katawan niya. Mahabang paliwanag nga ng doktor sa harap ni Doña Shelo at Liz. Nakatunga nga ang bata habang nagsasalita ang doktor at pagkatapos ay tumango ito sa abot ng kanyang pagkakaintindi. Nanggagaling pa nga ang kanyang ina habang nasa loob na ng kwarto sa ospital si Amara na wala pang malay ay dito na nga sinimulan ni Doña Shelo ang pagtatanong sa bata sa mga bagay na gusto nga niyang malaman.
Sabi po ni Mama na nagpaalam lang po si Papa na pupunta po sa bayan para ipaalam po sa kanyang magulang ang pagbubuntis ni Mama sa akin pero hindi na raw po bumalik si Papa eh. Naples po ng kanyang mga magulang si Mama dahil sa kahihiyan kaya nakarating si Mama dito at dito na rin po ako ipinanganak. Malungkot na wika nga ni Liz habang ngit-ngit sa galit naman ang naramdaman ni Doña Shelo sa iresponsableng ama ni Liz sa paniniwalang tinakasan nga ang kanyang responsibilidad sa mag-ina. Walang hiya, walang modo. Bakit may ganitong klaseng ama sa mundo? Galit naman na sambit ni Doña Shelo habang nakatingin sa kamay ni Amara na may ilang swero na nakakabit dito. Kawawa po ang mama ko, maikling sambit pa nga ni Liz. Naklaro sa boses nga nito ang nararamdamang awa at lungkot para sa kanyang ina. Hayaan mo at tutulungan ko kayo ng mama mo. Hindi na kayo kailanman babalik sa lugar na iyon at aayusin na rin natin ang buhay ninyong mag-ina at ikaw, Liz, papasok sa eskwela. Ako ang magiging bahala sa lahat, pangako nga ni Doña Shelo kay Liz at mabilis na nga lamang itong tinupad. Makalipas ang ilang linggo na pamamalagi ni Amara sa ospital, sa wakas makakalabas na nga rin ito. Masayang inaayos nga ni Amara at Liz ang ilang mga gamit habang nag-uusap para sa kanilang magiging buhay sa tulungan ni Doña Shelo. Mama, doon na tayo po uuwi sa isang bahay ni Doña Shelo malapit lang po sa kanyang mansyon. Hindi kalakihan ang bahay niya pero maganda raw po yun at wala pong masyadong gumagamit kaya tayo na daw po ang titira doon. Masayang wika nga ni Liz habang nakamustra pa nga na parang anghel ang mga kamay nito. Anak, hindi natin sasayangin ang tulong ni Doña Shelo sa atin. Magtatrabaho ako sa kanya para kahit papaano maibalik natin ang kabaitan niya sa atin. Tugon naman ni Amara na nakita nga ang kagalakan nga ni Liz. Sa kabila ng kanilang kalagayan ay may taong tumulong upang ibahin nga ang landas ng kanilang buhay para sa hinaharap. Magsasalita pa nga sana si Liz nang may biglang kumatok sa pintuan. Sa bungad nito ay nakita kaagad nilang dalawa ang nakangiting mukha ni Doña Shelo. Nakarating lamang upang sunduin sila. Oh, siya, handa na pala kayo, lalabas na tayo ng ospital at doon ka na magpapalakas, Amara. Sa bago niyong tirahan, nakangiting sambit nga ni Doña Shelo habang inaabot nga nito ang kamay ni Liz upang sabay na nga silang lumabas ng kwarto habang si Amara naman ay isinakay nga ng isang hospital staff sa wheelchair upang ihatid nga ito sa sasakyan. Mahigit kalahating oras lamang na binaybay ng sasakyan ang daan patungo sa bahay na magiging bagong tahanan ni Liz at Amara. Hindi mapigil ni Amara ang luha sa kanyang mata kasabay ng labis-labis na pasasalamat sa mga tulong sa kanila ni Doña Shelo. Hindi halos makapaniwala si Amara na darating ang ganitong swerte sa kanilang buhay mag-ina na tinamaan lamang ito ng kanyang pangarap at dasal. Ang buong akala niya doon na nga sa ilalim ng tulay matutuldukan ang kanyang buhay kaya't walang tigil ang pasasalamat nito kay Doña Shelo sa lahat ng tulong na inabot sa kanilang dalawa ni Liz. Maraming salamat po talaga ha. Tatanawin po namin ito ng anak ko na may isang napakalaking utang na loob sa inyo habang buhay po namin. Wala pong onong pagpapasalamat sa Diyos at balang araw po makakabawi din po kami, wika nga ni Amara habang pigil na pigil nga nito ang kanyang mga luha. Matapos inilapag ang kanilang mga gamit ay sinimulan na nga ni Liz at Amara na iginala nga ang kanilang paningin sa paligid ng bahay. Kumpleto na nga ito sa mga gamit at may mga pagkaing nakaimbak na nga sa kusina para sa kanilang pangangailangan. Hindi na rin sinayang pa ni Doña Shelo ang pagkakataon upang magpaalam nga sa dalawa dahil sa susunod nga na araw babalik na nga siya sa Amerika para sa ilang bagay na aasikasuhin nga doon. Basta Liz, Amara, kayo na ang bahala dito sa inyong bagong tirahan. Pinaayos ko na lahat ng pangangailangan nyo kay Marine, ang aking mayordoma. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa Amerika kasi, unang wika nga ni Doña Shelo na nagpalungkot naman kina Liz at Amara ng husto. Ibig sabihin po ba tatagal kayo sa Amerika, Nay? Ang layo po ng lugar na yun, mahinang wika at tanong naman ni Liz. Hindi ko alam, Liz, magdedepende lang sa magiging takbo ng aasikasuhin ko doon, tugon naman ng Donya.
Basta po hihintayin po namin ang pabalik nyo. Halos mangiyak-ngiyak nga na wika ni Liz at kaagad niyang niyakap si Doña Cielo. Kung tuluyan mang gumaling si mama mo ay sasamahan siya ni Metring sa paggawa ng sapatos para doon siya magtrabaho. Alam na ni Metring ang gagawin, siya na ang bahala sa inyo habang wala pa ako rito. Tugon nga ni Doña Cielo na halos mangiyak-ngiyak na nga rin nang makitang unti-unting lumuluha ang bilugang mata ni Liz. Makalipas nga ang mahabang usapan ay naiwan na nga si Amara at Liz sa bago nilang tahanan. Naging panatag na nga ang loob ni Amara dahil kahit papaano ay makakapagsimula na nga sila ng kanilang bagong buhay. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon subalit alam niyang hindi siya tumitigil sa pagdarasal na maging maayos ang kanilang buhay. Makalipas pa nga ang ilang araw, tumawag na nga lamang si Doña Cielo kay Amara at Liz na nasa Amerika na nga siya. Muli nitong inihabilin nga ang mga dapat gawin para lubos na mabago nga ang kanilang buhay. Ang hindi alam ni Amara at Liz ay may malaking pagsubok na hinaharap pala si Doña Cielo. Ito ay ang patuloy na paggamot sa kanyang nag-iisang anak na si Leo upang ma-validate nga nito sa isang matigas na bagay. Una ang sinabi ng doktor, imposible nang bumalik sa normal ang memorya ni Leo dahil nga sa natamo nitong malaking pinsala sa kanyang utak, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Doña Cielo dahil may isang bagay na hindi nakalimutan si Leo at ito ang kanyang kwentas na gawa sa isang maputi na kabibe. Ang kwintas ang dahil ilan sa biglang pag-uwi nga ni Doña Cielo sa Pilipinas para kunin lamang ito. Leo, anak, nandito na ang kwentas na hinahanap mo, dala ko na. Masayang wika nga ni Doña Cielo habang papalapit ito sa kanyang anak na nakaupo sa silya malapit sa veranda. Salamat, Mama. Mahalaga ito sa akin. Pakiramdam ko may isang mahalagang tao sa buhay ko ang nagbigay sa akin nito pero hindi ko maalala. Tulungan mo ako ang nakaraan ko. Pakiusap, nga ni Leo sa kanyang ina habang yakap nga siya nito. Gagawin natin ang lahat, anak, magtulungan tayo. May awa ang Diyos. Alam kong pagagalingin ka niya. Ibabalik niyang nawala sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tugon naman ni Doña Cielo sa nagsusumamong anak. Mabilis nga ang pag-ikot ng panahon hanggang sa napagdesisyonan nga ng mag-inang Doña Cielo at Leo na bumalik na nga ng Pilipinas makalipas nga ang 5 taon. Ito ay basa na nga rin sa payo ng doktor na makakatulong kay Leo na makita ang mga bagay na kaparte nga ng kanyang nakalimutang kahapon. Kaagad na naging packing nga ng ilang gamit si Leo dahil siya rin ay excited kung ano ang meron sa Pilipinas na base sa kanyang kasalukuyang memorya. Doon nga siya lumaki at tumira bago ang aksidente sa kinasasangkutan niya. Nakarating na nga ang mag-inang Doña Cielo at Leo sa Pilipinas. Ayon nga sa kanilang mga plano kagaya ng nakagawian, dumaan mula sila sa simbahan upang magdasal bago tumuloy sa mansyon. Dahil sa mga alalahanin sa buhay, hindi na nga nagawa pa ni Doña Cielo na may kwento sa kanyang anak ang tungkol sa mag-inang kanyang tinulungan at pinatira sa hindi nga nila ginagamit na bahay malapit sa mansyon. Ma'am, ito pala ang lugar na nakalimutan ko. Maganda pala. Siguradong maganda rin ang alaala ko dito dahil napakagandang pakiramdam ko. Parang nakita kong lahat na ito sa panaginip ko, wika nga ni Leo habang binabaybay ng kanilang sinasakyan ang daan papasok sa malawak na hardin ng Mansen. Oo naman, anak, mahal ka ng lahat ng tao dito sa Mansen dahil mabait at masayahin kang tao. Sanayin mo lang ang sarili mo dahil makakatulong sila sa paggaling mo. Tugon naman ni Doña Cielo na puno ng pag-asa na babalik ang kanyang anak sa normal na buhay nito. Sa kabilang dako, nagpapatuloy nga sa kanilang bagong pamumuhay sina Amara at Liz. Nagkaroon na nga ng magandang trabaho si Amara sa paggawaan ng sapatos ni Doña Cielo at si Liz naman ay kapapasok nga sa eskwela. Nakagawian na nga ni Amara ang maagang gumising bawat araw upang ipaghanda ng pagkain si Liz sa eskwela at para din sa kanya na babaunin nga niya sa trabaho. Tulong-tulong nga silang mag-ina sa mga gawain tuwing umaga habang pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na kanilang nalalaman at nakikita. Mama, dumating na raw po kagabi si Doña Cielo kasama ang anak niyang may sakit sa Amerika.
Pagkwento sambit nga ni Liz habang inaayos ang mga pinggan sa kanilang hapagkainan. Saan mo naman nakuha ang balitang yan, anak? Nagtatakang tanong naman ni Amara kay Liz. Kay Aling Metring po kagabi kasi tumawag po siya. Utos daw po ni Doña Shelo upang kumustahin tayo, sagot naman ni Liz sa ina. Kung ganun, anak, kailangan nating bisitahin si Doña Shelo pero hindi muna ngayon, siguro sa susunod na araw na lang kasi mag-overtime pa ako tsaka paniguradong magpapahinga pa siya. Wika naman ni Amara na may halong pag-aalala at excitement. Opo, Mama. Kawawa naman po si Doña Shelo eh. Habang tinutulungan niya po pala tayo, may problema din pala siyang iniisip, hindi natin yun alam. Talagang napakabait po ni Doña Shelo, hindi po ba, Mama? Tugon naman ni Liz habang hinihintay ang kanyang ina sa hapagpangsimulan na nga nila ang sabay na umagan. Pagkatapos ng kanilang araw-araw na morning routine ay inihatid na nga ni Amara ang anak na si Liz sa paaralan na malapit lang din sa kanilang tinitirahan. Sa harap ng paaralan doon na lang din naghihintay ng masasakyang jeep si Amara patungo sa pagawaan ng sapatos na kanyang pinapasukan. Habang naghihintay ng masasakyan ay may biglang dumaan sa kotseng asul sa kanyang harap at kitang-kita nga ni Amara ang sakay sa bandang likuran. Mabagal ang takbo ng sasakyan kaya't natitigan nga niya ng maayos ang lalaking nakatingin din sa kanya. Halos mapatid ang ugat sa kanyang leeg dahil sa sobrang lalim ng paghugot ng hininga, kasabay ng hindi matantong kaba. Leonardo. Basag na boses at pawang wala sa sariling wika nga ni Amara. Hindi ako pwedeng magkamali, talagang si Leonardo ang nakita ko kanina, yusel nga ni Amara sa kanyang sarili habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan. Dahil sa nakita, muling bumalik sa alaala ni Amara ang mga kahapon nila ni Leonardo. Halos 6 na taon na nga ang nakakaraan. Masayahin at mabait na tao si Leonardo sa kabila ng antas ng pamumuhay nito. Base sa pisikal na anyo na nakikita nga ni Amara, sa mga kilos at pananalita, halatang nagmula nga ang gwapong lalaki sa isang buena pamilya. Habang si Amara naman ay isang tipikal na Pilipina na nagustuhan nga ng labis ni Leonardo. Sa kanya nagkalapit nga ang kanilang mga puso hanggang sa nangyari ang hindi nila inaasahan sa loob ng 2 linggo mula nang sila'y nagkakilala. Flashback, bakit ang tahimik naman ang mahal ko? May problema ba? Pag-aalalang tanong nga ni Leonardo kay Amara na nagpakita ng labis na pag-aalala sa boses nito. Leonardo, hindi natin dapat ginawa yon. Tiyak na problema ang aabutin natin kapag nalaman ito ni Papa. Nag-aalala at problemadong tugon naman ni Amara. Huwag kang mag-alala, mahal. Kung ano man ang nangyari sa atin, pananagutan ko. Hindi kita iiwan. Pakakasalan pa nga kita eh. Ngayon ko lang naramdaman ito sa buong buhay ko. Alam kong ikaw ang babaeng hinahanap ko. Malambing na wika nga ni Leonardo upang burahin sa isip ni Amara ang labis na pag-aalala nito sa kanilang malabagyong relasyon. Mahal din kita, Leonardo. Hindi ko na napigil pa ang sarili ko. Hindi ko gustong mawala ka sa akin, kaagad namang tugon ni Amara sa muling nag-aalab na kanilang damdamin. Isang araw bago nga ika-2 buwan na immersion nga ni Leonardo sa lugar nila Amara ay muling nag-usap ang dalawa sa kanilang relasyon. Kaagad na ipinaalam nga ni Amara ang kanyang sitwasyon. Walang kaduda-duda na labis ang pagkatuwa ni Leonardo nang mabatid na dalid na nga ng 2 menstrual period ng dalaga. Huwag kang mag-alala, mahal. Ipapaalam ko kaagad kay Mama ang kasalukuyang sitwasyon natin. Pananagutan kita. Bukas na bukas din, uuwi ako at babalik din ako kaagad kasama si Mama para sa pamamanhikan. Excited na akong makasama ka habang buhay, mahal ko. Pangako naman ni Leonardo matapos mahalikan ang noo ng dalaga na naging dahilan upang mapaibig nga ng husto kay Amara. Kinaumagahan nga, hinatid pa nga ni Amara si Leonardo sa lampasigan, sakay sa sariling bangkang demotor upang bumalik sa ibayo. Pagkatapos nga nito, tanging pinanghahawakan lamang ni Amara ang pangako ni Leonardo na babalik siya.
Pero kalaunan ay napalitan na ng galit ang dating pag-ibig ni Amara kay Leonardo dahil walang Leonardo na bumalik sa isla habang lumalaki nga ang kanyang tiyan. At dahil sa matinding galit ng ama ay nagawa siyang palayasin ng kanyang ama sa kanilang lugar. Biglang naputol ang pagsariwa nga ni Amara sa kanyang nakaraan nang huminto ang isang jeep sa kanyang harapan. Mabilis itong nagpahid sa kanyang mga luha at pilit na humugat ng malalim na hininga upang pakalmayan ang kalooban at mabilis itong sumampas sa loob ng sasakyan. Pilit niyang iwinawaglit sa kanyang isipan ang mga alaala niya kay Leonardo. Pagkababa nga ng jeep, takbo lakad na nga kaagad ang ginawa ni Amara dahil ilang minuto na nga lamang, mahuhuli na nga siya sa pagpasok sa trabaho. Ayaw niyang makagawa ng dahilan na makakadiskubre sa naging supervisor nga ito. Mabilis ang hakbang ni Amara hanggang sa makapasok na nga ito sa loob ng pagawaan. Dali-dali nga nitong inilapag ang mga dalang baon upang simulan na nga ang nakagawiang trabaho sa araw-araw sa loob ng 8 oras. Ngunit nanibago si Amara dahil sa bawat taong mapuputi na nakikita nga niya, namamalikmata siya sa katauhan nga ni Leonardo kaya mabilis niyang sinaway ang kanyang sarili upang mapabilis din ang kanyang ginagawa. Hoy Amara, huwag kang paladesisyon para hindi ka mapahiya. Nilayasan ka ng lalaking yun, ibig sabihin hindi ka mahal. Pinaasa ka lang sa wala kaya magsumikap ka para sa'yo at sa inyong anak. Yun lang, period. Matapang na wika nga ni Amara sa sarili at ipinagpatuloy na nga ang sinimulang gawain. Natapos ang buong araw ni Amara na walang kapalpakang naganap sa trabaho kahit punong-puno ang utak nito sa kaiisip nga sa nakitang wangis ni Leonardo sa loob nga ng sasakyan kaninang umaga. Mabilis nga nitong inayos ang kanyang gamit at naghahanda na ngang umuwi. Makalipas ang 2 oras na overtime, pagod ang kanyang katawan at isipan ngunit nanatili na sa isang sulok ng kanyang utak si Leonardo. Pagkarating ng bahay, kaagad niyang hinanap ang kanyang anak na si Liz upang ibalita ang kanyang nakita. Tinawag niya ito sa bawat sulok ng bahay. Wala si Liz kaya naisipan nga niyang tawagan sa telepono. Hello po, Maria. Nandito po ako sa mansyon. Ipapahatid lang daw ako ni Doña Shelo. Sagot nga ni Liz sa kabilang linya habang naririnig nga nito ang boses ni Doña Shelo na nagsasabing ipahahatid nga nito ang bata. Hay nako, bata ka. Parang hinakot mo na ang lahat ng pagkain sa mansyon. Nakakahiya ang ginawa mo ah. Mabilis na sermon nga ni Amara sa kanyang anak nang makita nga ito. Hindi po, Maria. Bigay po yan ni Doña Shelo. Pasalubong daw po para sa atin. Sa atin po daw talaga yan. Gusto niya po sana na siya mismo ang maghatid dito eh. Kaya lang po, hindi maiwan ng anak niyang may sakit kaya ayun po, nandito lang po si Doña Shelo sa mansyon. Mabilis na tugon nga ni Liz sa tinuran nga ni Amara. Nakita mo ba ang anak ni Doña Shelo? Ano bang sakit niya? Kaagad na usisa naman ni Amara. Hindi ko po nakita, mama eh. Lagi lang daw po kasing nasa taas sa mansyon. Pero kaninang umaga, saglit daw po umalis kasama ang driver dahil gusto daw po niyang mag-ikot-ikot para bumalik naman daw po kaagad at pumunta din daw po sa pagawaan ng sapatos. Pero saglit lang daw po eh, sagot nga ni Liz sa tanong ng ina. Ano naman kayang sakit ang anak ni Doña Shelo? Muling tanong ni Amara. Narinig ko po ang mga katulong sa mansyon na nakalimot daw po ang anak na ni Doña Shelo kaya hindi po masyadong nagsasalita. Tugon naman ni Liz na walang tigil nga sa pangmamanyak ina. Aba, nakakaawa naman pala ang anak ni Doña Shelo. Hayaan mo, makakabisita tayo sa mansyon. Magdadala tayo ng masarap na pakakanin. Pero sa ngayon, tama na itong usapan dahil gumagabi na. Kailangan ng magpahinga, bigla namang suwat ni Amara sa anak upang putulin na nga ang usapan dahil siya man, napapagod nga sa buong araw niyang trabaho at bukas, muli na naman niyang babunuin ang buong araw. Sige po, Mama. Pagkatapos po nating kumain, matutulog na rin ako, sagot naman ni Liz. Habang nasa silid tulugan na nga si Amara at naayos na nga ang sarili para sa pagpapahinga, muling pumasok sa kanyang isipan ang lalaking nakita kanina. Buo ang kanyang paniniwala na si Leonardo nga ang kanyang nakita.
At dito muling umapaw nga ang galit sa kanyang puso. Kung magkikita tayong muli, Leonardo, hindi ako magdadalawang isip na sampalin ka at ipamuka sa'yo ang kawalang hiyaan mo. Pinaasa mo ako sa wala. Pagkatapos, kakalimutan na kita ng tuluyan at mamumuhay na kami ng tahimik ni Liz. Usual nga ni Amara sa sarili upang pag-aanin nga ang kanina pa ay mabigat na pakiramdam. Bago tuluyang matulog ay saglit pa nga nitong sinilip ang anak sa kabilang kwarto na may himbing nang ang natutulog. Anak, ikaw ang nagpapalakas sa loob ko para mabuhay dito sa mundo. Hindi na tayo aasa sa ama mo. Nakita ko siya kanina. Ibig sabihin nandito lang siya at wala siyang balak noon pa na balikan tayo kaya mas maiging tanggapin na natin na tayong dalawa na lang talaga sa ating buhay. Bulong nga ni Amara sa sarili habang tinititigan ang mahimbing na natutulog na anak. Mabilis na umikot nga ang mga araw at dumating na nga ang araw ng linggo. Maagang gumising ang mag-ina ang Amara at Liz para sa kanilang pagsimba. Hindi makakaligtaan ng dalawa ang gawaing ito kada linggo para magpasalamat sa mga biyaya na kanilang natatanggap at sa patuloy na pagbabago nga ng kanilang buhay. Maaga nga silang nagpunta sa simbahan para nga may panahon pa nga si Liz na makausap ang ibang bata na dati niyang kasama sa pamamalimos at pagtitinda ng bulaklak sa mga parokyana. Hinayaan nga ni Amara na makasama saglit ni Liz ang mga batang kakilala habang siya ay pumasok sa simbahan. Mga ilang hakbang na nga lamang, malapit na nga sa bungad ng simbahan si Amara nang bigla siyang mapalingon sa isang gawi at namataan nga niyang isang lalaking nakatayo lang sa harap ng maraming kandela. Napahinto si Amara at mariing pumikit upang masiguro kung sino ba talaga ang makikita sa muling pagbukas ang kanyang mga mata. Ngunit nang itinoon nga ang kanyang mata ulit sa kinatatayuan ng lalaki, wala na nga ito sa harap ng mga nakasinding kandila. Napakunot noon na nga lamang si Amara. Hay nako, bakit pa nakikita pa rin kita sa aking diwa? Anong ibig sabihin nito? Nandito ka lang ba? Sinusundan mo ba kami ng anak mo? Magpakita ka naman sa akin, duwag. Halos isiga na nga ni Amara ang laman ng kanyang isipan ngunit mas pinili niyang ipagpatuloy na lamang ang paghakbang hanggang makapasok na nga sa simbahan. Saglit lamang ang kanyang pagkakaupo at namalayan na nga lamang nito na nasa tabi na nga niya si Liz. Pagkatapos ng pagsimba, masayang ibinalita nga ni Liz sa ina na nakita na nga niya ang anak na lalaki ni Doña Cielo. Ngunit gaya ng dati, nagkibit-balikat na nga lamang ang bata habang nagkukwento dahil hindi niya narinig na nagsalita ito maliban lamang sa malalim na pagkatitig nga nito sa kanya at tinapunan nga ng kaunting ngiti. Matindi lang siguro ang pinagdaraanan ng anak ni Doña Cielo kaya ganyan. Hayaan mo, kakausapin ka rin noon kapag makikilala ka na niya, nakangiting wika naman ni Amara upang pauwiin ang pag-aalala ng anak. Siguro po, Maria, pero umiti siya ng kaunti sa akin. Okay na rin yun, sagot naman ni Liz habang palinggan lingon sa kanilang paglalakad sa pagbabaka sakaling makita si Doña Cielo. Kaya mula ngayon, anak, ay kasali na sa ating mga panalangin ang anak ni Doña Cielo para gumaling na kaagad naman ika ni Amara at sinang-ayunan naman ni Liz. Maagang nakauwi sa kanilang bahay ang mag-inang Amara at Liz. Kaagad na inatupag nga nito ang mga gawaing bahay na kada araw ng linggo lamang nila na pagtutuunan nga ng pansin. Hanggang tanghalian, pagkatapos kumain ay kanya-kanya nang ang pahinga ang dalawa sa kanilang kwarto. Ngunit ilang saglit lamang, lumabas nga si Liz sa kanyang kwarto at kumatok sa kwarto ng kanyang ina. Medyo natagalan pa nga bago siya nabuksan dahil mahimbing ang pagkakatulog na nito dala pa ng kapaguran sa ginawa nilang dalawa mula kaninang umaga. Mama, nasa kabilang linya po si Doña Cielo. Kakausapin ka raw po. Tumawag daw po siya sa telepono mo pero nakapatay daw po. Wika ni Liz sabay abot nga sa hawak nitong telepono. Agad naman itong kinuha ni Amara at mabilisang sinagot si Doña Cielo sa kabilang linya. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Sorry po, charging po kasi yung cellphone ko Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nahihiyang tanong nga ni Amara. Amara, tumawag lang ako para ipagpaalam sana sa'yo si Liz.
Ngayon gustong-gusto siyang makausap ng anak ko. Masaya daw siya kapag nakakausap si Liz dahil magiliw daw ito, wika nga ni Doña Cielo sa kabilang linya. Hindi pa natapos ng Donya ang kanyang sinasabi kay Amara. Agad nga itong umuo at siya na nga mismo ang nag-alok na ihahatid na nga si Liz sa mansyon. Dahil dito, masayang nagpaalam nga si Doña Cielo at iginiit na ipapasundo na nga lamang ng sasakyan si Liz. Anak, mag-ingat ka doon sa mansyon ha. Huwag masyadong pabibo, baka mayrita ang anak ni Doña Cielo at magalit pa yon. Kung magagalit man siya, intindihin mo na lang, anak, dahil may pinagdaraanan siya. May sakit, baka sa ganitong paraan, mapagan natin ang mabigat na pasan ni Doña Cielo, maikling bilin nga ni Amara sa anak na naghahanda patungong mansyon. Opo, Mama, hindi ko po kakalimutan ang lahat ng bilin ninyo. Pero sigurado po ako, Mama, na mabait po ang anak ni Doña Cielo. Nakikita ko po yun sa kanyang mga mata, kampanteng wika naman ng batang si Liz. Nakarating na nga sa mansyon si Liz at kanina pa nga nakaabang sa kanya si Leo sa may malaking pintuan malapit sa garahe. Good afternoon po, Uncle Leo. May dala po akong kakanin. Gawa po namin yan ni Mama para talaga po yan sa inyo, Uncle. Masayang bati ni Liz at bahagya itong umiti sa kanya na siya namang paglapit sa kanya ni Doña Cielo. Aba, Liz, nandito ka na pala. Kanina ka pa hinihintay ni Uncle Leo mo. Namiss kanya kaagad mula nang makita kanya sa simbahan kaninang umaga. Masayang wika nga ni Doña Cielo habang inaabot nga ng kanyang kamay ang maliliit na palad ni Liz. Talaga po, sige po. Dito na lang po muna ako para po may kausap si Uncle Leo. Sige, dyan na muna kayong dalawa at ipahanda ko itong dala mong kakanin, wika naman ni Doña Cielo. Habang naghihintay nga sa kanilang merienda ay nakikiupo nga si Liz sa mahabang sofa na kinauupuan nga ni Leo. Bahagyang may pakiramdam sa nagaganap at tinitigan lamang ni Leo ang ginagawang brick game ni Liz. At napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang Uncle Leo. Uncle, gusto mo po, laro ka rin po ng ganito. Papaano ba laruin yan? Payak na tanong nga ni Leo. Madali lang po, tignan mo lang po ang ginagawa ko tapos sabay po tayong mag-umpisa at paramihan po tayo ng mabuong bricks. Ang pinakamataas ang score ay siyang panalo. Game po ba? Mahaba ang naging paliwanagan at madali naman itong naintindihan ni Leo. Sa kanyang sitwasyon ngayon ay buo pa naman ang cognitive function ng kanyang utak at ang tanging problema lamang nito ay ang pagkalimot niya sa nakaraan. Game. Nakangiting sagot naman ni Leo na tila sumigla. Sa unang pindot ay parang nahirapan ito ngunit kalaunan, pabilis ng pabilis ang pagbuo nito ng maraming bricks. Masayang minamasdan ni Doña Cielo sina Leo at Liz na pangiti ang matanda dahil may mapaglilibangan na at makakausap sa wakas ang kanyang anak ayon sa gustong makausap nito. Mula ng paggising ni Leo ng ilang buwan sa state of comatose at sa pagiging nasa state of amnesia, hindi na nga ito pala salita. Nagsasalita lamang ito kung may gusto siyang sabihin at piling tao lamang nakakarinig ng kanyang boses. At sa pagkakataon lamang na ito, muling nakita ni Doña Cielo ang anak na panay na nga ang tawa at ngiti at umaandar na nga rin ang pagiging competitive at pagkamasayahin. Naging masigla nga ang buhay ng anak niya nang dahil nga sa batang si Liz. Malapit na kitang maabutin, Liz. Tiyak ako mananalo, patawang sabi pa nga ni Leo. Uncle Leo, magaling ka palang mag-break namamanghang wika naman ni Liz at tinaas pa nga ang kamay para makipag-high five. Oo naman, syempre, madali lang naman ang aralin dahil ikaw ang nagtuturo, paghuhumbleng sagot nga ni Leo habang dahan-dahan na kinikiliti ang tagiliran nga ni Liz na dahilan naman ng kanilang muling paggagala. Abot langit ang saya ni Doña Cielo sa nakikitang kasayahan ng kanyang nag-iisang anak kaya mas hinayaan na nga lamang niya ang dalawa na pagpatuloy nga ang ginagawang laro hanggang sa umabot na nga sa kantahan. Umalingaw-ngaw na nga sa buong mansyon ang boses ng dalawa kasabay ng kanta ng videoke. Hindi pa masyadong kabisado ni Liz ang mga letres sa videoke ngunit pinili nga niya ang kantang kabisado na nga niya ang paboritong kanta nila ng kanyang mama Amara.
Handang-handa na nga si Liz sa kanilang singing competition ni Leo. Ang usapan nilang dalawa kung sinong makakakuha ng pinakamataas na score ay siyang panalo. Unang buwelo pa lamang ni Liz sa kantang napili ay halos napako na nga ang tingin ni Leo sa bata. Hindi na nga nito tinitignan pa ang lyric ng malapad na TV screen dahil kabisado nito ang kanta. Pati si Donya Shelo na nakikinig lang sa kusina ay napatakbo upang tignan si Liz na umaawit nga sa kantang For the Good Times ni Anne Murray. Wow, Liz, ang galing mo palang kumanta. Kahit pang matanda ang kanta, kuhang-kuha mo ang tono. Namamanghang wika pa nga ni Donya Shelo habang si Leo naman ay nakatitig lang kay Liz na para bang may iniisip kung saan unang narinig ang kinanta ng bata. Saglit lamang ang pagiging tulala ni Leo at kaagad na pumalakpak ito at biglang niyakap nga ng buong higpit si Liz. Ang galing mo palang kumanta, bata ka. Talo na ako dahil 100 ang score mo, nakangiting wika pa nga ni Leo. Nagtawanan nga sila nang makapasok nga sa silid si Leo. Medyo kinabahan ang batang si Liz dahil nakita ng dalawa niyang mata kung papaano namimilipit nga sa sakit ang binata at mabilis itong nasambit ang mga dasal upang matulungang pakalmayan ang pananakit ng ulo ni Leo habang si Donya Shelo naman ay mabilis na naglapit nga dito ng gamot. Mama, ang sakit talaga. Parang sisubog sa sakit ang utak ko, paulit-ulit ngang sigaw ni Leo. Anak, kung may iniisip ka, huwag mong piliting maalala. Hayaan muna natin ang panahon na siyang magpabalik ng mga alaala sa utak mo. Huwag mong pilitin, nag-aalalang wika naman ni Donya Shelo. Napansin na nga lamang itong kumakalma si Leo, epekto nga ng gamot. May lang sandali pa nga ang nakaraan, nakatulog na nga rin si Leo at saka pa muling nag-usap si Donya Shelo at Liz. Sorry po, Donya Shelo. Baka napagod ko po si Uncle Leo o kaya baka sumakit po yung ulo niya dahil po sa pagkanta ko sa videoke, malungkot ngang noika ng inosenteng bata. Hindi alam ni Donya Shelo kung matatawa ba siya pero saad na nga lamang nito, wala kang kasalanan, Liz. Alam kong masaya ako kapag kasama ka. Talagang ganyan ang nararamdaman niya kapag may pilit siyang binabalik sa alaala niya. Hayaan mo, Majay gising din yan mamaya. Tsaka ano ka ba? Ang ganda nga nung kanta mo eh. Kanino ba yun mo natutunan? Saad pa nga ni Donya. Sa mommy ko po, saad nga nito. Pagkatapos ng usapang yun, lumabas na nga muna silang dalawa. Nagpaalam na nga munang umuwi ang bata para makapagpahinga na nga muna si Leo. Anak, napaaga yata ang uwi mo ah. Akala ko ba mamayang gabi pa? Nagtatakang tanong nga ni Amara nang makita nga ang anak. Opo, Mama. Umuwi na lang po muna ako kasi biglang sumakit po yung ulo ni Uncle Leo habang nagkantahan po kami ng videoke. Hayun po, nakatulog po pagkatapos kuminom ng gamot. Nalungkot nga po ako eh. Akala ko po yung dahilan o kaya baka napangitan po sa boses ko. Malungkot na wika pa nga ng inosenteng bata kaya't kaagad nga siyang inakbayan ni Amara upang pumasok na nga sa bahay at doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ganun ba anak? Baka, napagod sa kakulaitan mo, bakit kaya? Tanong naman ni Amara. Hindi po mama, sumakit lang daw po talaga bigla yung ulo ni Uncle Leo. Tapos sabi po ni Donya Shelo talagang ganun daw po lagi kapag malalim ang iniisip niya, saad nga nito. Napatango-tango na nga lamang si Amara hanggang sa sila ay malapit nang ang makatulog ay si Leo pa rin ang kanilang pinag-uusapan, kung ano-ano nga ang ikinukwento ng bata tungkol sa lalaki kaya parang may kakaibang nararamdaman nga si Amara. Akma na nga sanang tatayo si Amara nang tumunog nga ang telepono ng anak at ang tignan niya, walang nakarehistro na pangalan maliban nga sa numero kaya sinagot na nga ito ni Amara. Hello. Sino po sila? Kaagad na tanong nga ni Amara. Hello, this is Leo. Sorry po kung napatawag ako. Gusto ko lang sanang kausapin si Liz dahil kagigising ko lang. Hindi na kami nakapag-usap dahil biglang sumakit ang ulo ko. Naisip ko lang baka natakot sa akin ang bata, saad nga ni Leo. Natahimik nang si Amara, parang pamilyar ang boses niya, iniisip niya kung sino bang kaboses nito.
Kaagad na nga lamang na ibinigay ni Amara ang telepono kay Liz at medyo napahaba pa nga ang usapan nilang dalawa dahil may patawa-tawa pa nga si Liz. May ilang sandali pa, nagpaalam si Leo. Mama, gusto daw po tayong imbitahan ni Uncle Leo sa dinner, kasama ka daw po. Siya daw po mismo magluluto para sa atin, masayang balita pa nga ni Liz sa ina. Ngiti lang ang naisagot nga ni Amara sa sinabi nga ng anak dahil may gumugulo sa kanyang isipan mula sa narinig nga na boses. Pamilyar talaga ang boses, na parang nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ah hindi, baka magkaboses lang sila. Marami namang taong magkapareho ang boses. Ako magsalita, pilit na iwinawaglit nga ni Amara ang mga pumapasok sa kanyang isipan. Kaya mabilis nga nitong ipinasok si Liz sa kwarto pati na nga rin siya upang makapagpahinga na ngunit maghahating gabi na nga, hindi pa rin makatulog si Amara dahil hindi mawala sa isipan niya ang boses ng nakausap niya sa telepono. Kasing kaboses nun si Leonardo na ama ni Liz na nang iwan nga sa kanya dati. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Leonardo. Pinaasa mo ako sa wala. Mabutit may taong tumulong sa amin upang makapagsimula ng bagong buhay. Hinintay kita pero hindi ka bumalik, duwag ka, usual nga ni Amara sa kanyang isipan habang pinipilit ang sarili na makatulog subalit bumabalik sa kanyang isipan ang mga naranasang paghihirap at kahihiyan dahilan upang umusbong ang galit para sa lalaki. Kinaumagahan, mugto ang mata ni Amara dahil sa walang maayos na tulog dahil nga sa kanyang mga naisip at buti na lamang, walang pasok nga si Liz sa eskwela, naisipan na nga lamang niyang magpahangin at maglakad-lakad nga sa labas nang biglang sa inaasahang pagkakataon, natalsikan nga ng putik si Amara nang mapadaan ng kotse sa nakapondong tubig sa tabing daan. Biglang napasigaw tuloy si Amara habang nakatanaw na nga lamang sa lumayong sasakyan. Hindi makalimutan ni Amara ang kulay ng sasakyan pati na nga rin ang plate number sa sasakyan yun ay una nga niyang nakita ang taong kawangis si Leonardo at naniniwala nga siyang hindi siya nagkamali sa kanyang nakita. Walang nagawa si Amara kundi ang bumalik na nga lamang sa kanyang tinitirahan upang magbihis mabilis nga niya itong nagawa at mabilis na naglakad patungo sa sakayan. Hay nako, kung kailan pa nagmamadali saka pa may mangyayari. Ang malas, kakainis, langya, walang modo, pagmamaktol nga sa utak ni Amara habang binibilisan nga ang paglalakad. Ang swerte naman at kaagad nga itong nakasakay sa hindi punuan na jeep ngunit bago pa man may hakbang nga ang mga paa sa pathway patungong kali ng pagawaan ay namataan nga ni Amara ang kotseng nakatalsik nga sa kanya ng putik kanina sa daan. Nagsimula na ngang kumulo ang kanyang dugo habang iniisip kung sino ba ang kanyang makikita. Hindi nga nagkamali si Amara sa kanyang nakita dahil ang lalaking kinamumuhian niya ang sakay ng kotseng yun. Nagsimula na ngang sumabog ang galit ni Amara hindi dahil sa nangyari kanina kundi sa pagtalikod sa kanya ng lalaking to walang iba kundi si Leonardo. Walang pagdadalawang isip dahil kilala niya ang lalaking yun mula ulo hanggang paa kaya't mabilis nga niya itong nilapitan at nabigla pa nga ang lalaki nang makita siya nito na nasa kanyang harapan. Hey, who are you? Anong kailangan mo? Biglang sambit ng lalaki. Walang tinig na lumabas sa bibig ni Amara maliban lamang sa panlilisik ng kanyang mga mata sabay unat nga ng kanyang kanang palad at damapo na nga ito sa pisngi ng lalaki nang madama ni Amara ang pananakit ng palad sa lakas ng pagsampal nito saka pa nga siya nagsalita. Para yan sa kawalang hiyaan na ginawa mo sa akin, Leonardo. Nasira ang buhay ko dahil sa ginawa mo. Umasa kong bumalik ka pero hindi mo ginawa. Tinakasan mo ang responsibilidad. Itinakwil ako ng mga magulang ko dahil sa ginawa mo. Bumuhos na nga ang luha ni Amara habang sinasabi ang mga hinanakit sa lalaki. Hey, ako nga si Leonardo but I don't know what you are talking about and besides, hindi kita kilala, miss. Sorry, mabilis na wika nga ni Leonardo dala ng pagkabigla ngunit nang marinig yun ni Amara, mas lalo pa nga itong nagpainit sa kanyang tenga kaya muli niyang nasampal si Leonardo sa kabilang pisngi at kaagad namang tumalikod at patakbong lumayo mula sa parking area nang mamataan ito ng driver sa kapang ito lumapit sa kanyang amo. Aba sir, bakit po sinampal ng babaeng yun?
Tiyak empleyado yun dito sa pagawaan dahil sa suot ng uniforme. Hindi kanya kilala sir na ikaw ang anak ng may-ari ng pagawaan, nag-aalalang wika nga ng driver. Napailing na nga lamang si Leonardo. Hayaan mo na, aalis na lang tayo at huwag mong sabihin ito kay mama. Kakausapin ko na lang ang babaeng yun sa darating ng araw, sambit pa nga nito habang inihakbang ang mga paa pabalik sa kanyang sasakyan. Opo sir, maaasahan po, dahil nga sa nangyari. Si Amara naman hindi mapakali sa loob ng trabaho kaya't nag-undertime nga ito at umuwi na nga lamang sa kanyang tinitirahan. Gulat naman si Liz dahil maagang umuwi ang kanyang ina. Mama, bakit ang aga mo pong umuwi? Wala ka po bang trabaho? Masama po ba ang pakiramdam mo? Anong nangyari, Mama? Bakit parang malungkot ka? Sunod-sunod pa nga na tanong ng makulit na bata dahil nais nga itong nag-aalala sa nakitang kalungkutan ng ina kaya't naging sunod-sunod ang mga tanong nito kay Amara. Anak, gusto lang magpahinga. Medyo masama lang ang pakiramdam, pagdadahilan nga ni Amara at wala nga siyang planong sabihin kay Liz ang nangyari kanina na nakita nga niya ang ama sa pagawaan. Sa nakitang reaksyon ni Amara kay Leonardo kanina, lalo na ang pagsabi nito na, "Who are you? Hindi kita kilala," ay nagpatotoo lamang sa pinaniniwalaan niya na pinaglaruan at pinaasa lamang niya ito at ginamit pagkatapos kuhanin nga ang kanyang pagkabirhen. Sa kabilang dako naman, sa loob ng mansyon sa mga oras na iyon, litong-lito nga ang isip ni Leo sa nangyari kanina, naniniwala itong kilala niya ang babae at kilala siya nito ngunit hindi mahagilap ng kanyang isipan kung sinong babaeng yun. Ang pinagtataka lamang niya na sa kabila ng malulutong na sampal mula sa babaeng yun hindi niya magawang magalit dito pakiramdam niya parang may kung anong nakatago sa kanyang puso ang pilit na pumipiglas upang makalabas may kung anong nakatago sa kabila ng mga sampal na yun ay gusto nga ni Petersen na yakapin ng babae subalit hindi na nga niya nagawa dahil mabilis itong tumalikod at patakbong umalis dahil sa kaiisip kaagad na pinatawag nga ni Leo ang kanyang driver at inutos nga ang nais itong mangyari kaagad niya itong pinabalik sa opisina upang simulan ang pangangalap ng impormasyon patungkol sa babaeng yun kailangan malaman ko kung sinong babaeng yun alam kong may kinalaman siya sa akin kahapon usual nga ni Leo sa kanyang sarili habang hinihimas-himas nga nito ang kintes na gawa sa seashells akmang tatayo na nga sana si Leo sa kanyang kinauupan nang biglang dumating nga ang kanyang ina na si Doña Shelo. Oh, bakit ang aga mo umuwi? Hindi mo ba nagustuhan ang pamamasyal mo sa pagawaan ng sapatos? Kaagad na tanong nga ni Doña Shelo. Saglit lang kami doon, Maria. Wala naman akong magawa doon at isa pa, parang nakakahiya dahil hindi ko maalala ang mga tao doon. Tugon naman ni Leo sa tanong nga ng ina. O siya, huwag mong pilitin anak, hinay-hinay lang babalik din ang alaala mo, sagot naman ni Doña Shelo. Ma. Salamat sa suporta at hindi mo ako pinabayaan. Anak kahit kailan hindi kita pababayaan lahat gagawin ko para sa'yo huwag tayong mawala ng pag-asa alam kong gagaling ka maluhaluhang sambit nga ni Doña Shelo habang yakap nga si Leo matapos ang kanilang madamdaming yakapan ay kaagad na ipinaalam nga ni T. Shelo sa anak na ready na nga ang lahat para dinner mamaya kasama ang espesyal na bisita ito ay sina Amara Choi na hindi halos lubos maisip ng mag-inang Doña Shelo at Leo bakit naging espesyal sa kanila ang mag-inang yun huwag ko sa kanilang pagkakaalam ay bagong kakilala lamang nila ito masaya ang puso ni Doña Shelo kapag nakikitang nakangiti ang batang si Liz habang si Leo naman ay nakakaramdam ng kung anong saya mula sa isang sulok ng kanyang puso kapag nakakausap ang bata salamat ngayon din tatawagan ko si Liz at dapat may sama niya ang mama niya upang makilala ko na rin mabait na bata si Liz maewan ko pero ramdam kong napupuna niya ang kulang sa puso ko sambit nga ni Leo habang nagsisimula na nga ang kanyang mga daliri sa pagpipino ng numero ni Liz sa kanyang telepono ako rin anak ganyan din ang nararamdaman ko sa bata ewan ko ba parang ang lapit-lapit niya sa puso ko sagot naman ni Doña Shelo. Ma, bakit hindi sinasagot ni Liz ang kanyang cellphone? Nagtatakang tanong ni Leo. Ewan ko anak ba natutulog lang o, kaya busy may ginagawa,
Tugon naman ni Doña Shelo maya-maya lamang ay si Doña Shelo na nga ang tumawag sa telepono ni Amara makalipas nga ang ilang pagri-ring na sagot na nga ni Amara ang tawag. Sige po Doña Shelo, darating po kami ni Liz, salamat po sa imbitasyon, nakakamahiya po baka kinukulit ng anak ko si Sir Leo. Nahihiyang wika nga ni Amara sa kabilang linya. Huwag mong isipin yan Amara, kami ang dapat mahiya dahil inaabala namin kayo, malaking tulong sa anak ko ang presensya ni Liz, gustong-gusto ng anak ko na makikita at makakausap palagi ang anak mo, malaking tulong yun para sa paggaling niya. Sagot naman ni Doña Shelo kasabay ng paghihingi nga ng despensa sa kaabalahan, bigay na nga nila sa mag-ina, ang magagawa namin para sa iyo at sa anak mo ma'am ay hindi makakapantay sa kabutihang ipinakita mo po sa amin, salamat po at binago mo po ang buhay namin ni Liz. Sagot naman ni Amara na parang naluluhan na nga. Makalipas nga ang ilang sandaling pag-uusap ay pinuntahan na nga ni Amara si Liz sa kwarto at nabutang nakadapang natutulog nga sa malambot na kama, hinahaplos nga nito ang buhok ng anak na may agam-agam kung sasabihin ba dito na nakita na nga niya ang taong nagpaasa sa kanila. Patawarin mo ako anak, hindi mo dapat malaman na narito lang sa malapit ang ama mo, ayaw kitang umasa't masaktan, tama na siguro na ako lang ang winalanghayan niya, kinalimutan na nga niya tayo. Usual nga ni Amara sa sarili. Bago pa nga sinimulang gisingin si Liz, sumapit na ng nga 5 ng hapon at dumating na nga ang sundo ni Amara, at least nakahanda na nga rin ang mag-ina kaya't hindi na nga naghintay ng matagal ang driver. Hawak pa nga sina Amara at Choi habang naglalakad palabas ang bakuran nang mapansin nga ni Liz ang panlalamig ng kamay ng ina. Mama, bakit ba nanlalamig ang kamay mo? Nagtatakang tanong nga ni Choi habang hinahaplos ang palad ng ina. Ewan ko anak, hindi ko alam, may kanina pa ito nararamdaman, parang ayaw ko nang tumuloy sa mansyon pero nakakahiya kay Doña Shelo dahil nangako na tayo. Nag-aalalang kinakabahang wika naman ni Amara. Bago pa man muling nakapagsalita si Liz ay sinalubong na nga sila ng driver at pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan. May ilang minuto lamang ang nakarating nga sila sa mansyon at naghihintay na nga sa kanila sina Doña Shelo sa sala. Kaagad naman itong pinaupo ang kanyang mga bisita habang hinihintay matapos ang paghanda sa pagkain. Si Leo naman ay nasa kanyang kwarto natutulog matapos lutuin ang isang espesyal na pagkain at jijisingan lamang siya ng kanyang inak pagkakain na si Amara naman hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ewan niyo ba kung bakit? Dahil parang may kung anong malaking tambol ang kamakalabog sa kanyang dibdib at napansin yun ni Doña Shelo kaya pinapanatag nga nito ang kanyang ng kalooban. Huwag kang mahiya Amara, welcome kayo ni Liz sa bahay namin, feel at home, at maya-maya lang jijisingan ko na anak ko at kakain na tayo. Nakangiting wika nga ni Doña Shelo habang nakatingin naman ito kay Liz. Opo mama, mabait naman po si Uncle Leo, yun nga lang po paminsan-minsan lang po siya nagsasalita, pero talagang mabait po yun. Nakangiting follow-up ni Liz sa unang tinura ni Doña Shelo upang burahin ang nadaramang hiya ni Amara sa sarili. Ang katwiran nga ni Amara ay ito ang unang pagkakataon na naimbitahan siya sa isang dinner ng isang mayamang tao at sa loob pa nga ng mansyon. Pagkarinig nga ni Doña Shelo sa rason ni Amara ay napangiti na lamang ito sabay tapik sa balikat ni Amara. Mawawala din yang hiya mo, Amara, dahil kayo na ni Liz ang palaging bisita ko araw-araw. Huwag mong isipin na dahil sa estado ng buhay ay nahihiya ka. Walang ganon dito, pamilya tayo, pabirong wika ni Doña Shelo at sabay-sabay nga silang ngumiti. May ilang sandali pa nga ang nakaraan, ipinaalam na nga ng mga kasambahay na handa na ang pagkain. Sa pagdali-dali ngang tumayo si Doña Shelo at inimbitahan na nga si Amara at Liz na tumungo sa mesa. Unang pinaupo nga ng matanda ang dalawa, at saglit lang nagpaalam upang gisingin ang anak. Dinig na dinig nga ni Amara at Liz ang masayang tinig ni Doña Shelo habang kinakausap si Leo. Napalapit na nga sa kanila. Unay bumati si Liz kay Leo, habang si Amara naman, dahan-daang inangat ang mukha upang makita sa unang pagkakataon ang anak ni Doña Shelo. Sa pag-angat ng kanyang paningin, biglang nanggatag ang mga tuhod ni Amara kasabay ng mabilis at malakas na kalabog ng kanyang dibdib. Habang nakamulagat nga ang kanyang mga mata, tanging ang totoong pangalan nga ni Leo ang paulit-ulit niyang nabibigkas kasabay ng mabilis na pag-agos ng mga luha. Leonardo, ikaw si Leo.
Ikaw ang anak ni Doña Cielo, mahinang tinig nga ni Amara habang nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa gilid ng mesa. Hindi nakaimik ang tatlo na nakita ang reaksyon ni Amara na tila ba may mabubunyag na sikreto. Si Leo naman ay tila napako sa kanyang kinatatayuan na parang nakakita ng multo. Nang tuluyang makaharap si Amara, Ikaw yung babaeng nanampal sa akin kaninang umaga sa parking area ng pagawaan, hindi ba? Bakit mo ako kilala kaagad? Tanong nga ni Leo nang makabawi sa pagkabigla. Imbes na sumagot, biglang humagulgol sa iyak si Amara na tila ba inilabas lahat ng sama ng loob. Hindi na niya inisip kung nasaan siya ngayon at kung sino ang kanyang kaharap. Halos maglulupasay na nga sa sahig si Amara at hindi na inisip kung gaano kalakas ang kanyang iyak at sigaw. Biglang natauhan si Amara nang lumapit at yamakap sa kanya si Liz. Mama, bakit po? Bakit kilala mo po si Uncle Leo? Naluluhan na rin ito dahil umiiyak ang ina habang tinatanong yun. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ngayon ko lang napagtanto na ang lahat. Galit ako sa taong yan dahil iniisip kong pinaasa niya lang ako at sinira ang buhay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya kaya galit ako. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Honest na wika ni Amara habang patuloy sa pag-iyak. Anong ibig sabihin ba niyan, Mama? Na siya po ba ang lalaking ikinukwento mo sa akin noon? Siya po ba ang papa ko na sa buong akala mo ay iniwan niya po tayo? Hindi na halos alam ni Liz kung ano pa ang itatanong sa ina dahil pati siya'y naiiyak na rin. Malinaw na narinig nila Doña Cielo at Leo ang lahat dahil upang mapaluha ang dalawa at mas lalo pang bumuhos ang maraming luha ni Doña Cielo nang marinig na nagmamakaawa nga sa kanyang anak na animoy nang hihingi ng saklolo. Ma, please, tulungan mo ako. Gusto kong maintindihan ang lahat. Gusto kong malaman ang nakaraan ko. Gusto kong bumalik sa normal na buhay. Ramdam ko, Mama, na bahagi sila ng nakaraan ko. Hysterical na nga ni Leo habang nakaluhod na nakayakap. Awang-awa na nga si Doña Cielo sa anak, gayon din kay Amara at Liz. Hindi nito alam kung sino ang unang aaluin dahil siya man ay nabigla sa pangyayari. Ang inaasahang masayang hapunan nilang apat ay nauwi sa hindi inaasahang iyakan at pagbubunyag ng katotohanan at mga sikreto. Natigil lamang silang apat nang dumating nga ang naghihingalo sana sa pinapagawa ni Leo o mas kilala bilang Leonardo simula kaninang umaga. Dahil walang magsalita, si Doña Cielo na nga ang nagtanong kung anong kailangan nito. Sabi nga ng driver, Ma'am, inutusan po ako ni Sir Leo na alamin kung sino ang babaeng nanampal sa kanya kaninang umaga sa pabrika kaya ito po, may dala akong impormasyon. Pero ngayong nandito na siya, kayo na lang po ang mag-usap. Sorry, paalis na ako, mabilis na wika ng driver at nakayukong nagpaalam sa kanila. Mahaba ang pagitan ng katahimikan kaya't mas piniling basagin ito ni Doña Cielo nang bigla na lamang sumakit ang ulo ni Leo. Napasigaw si Doña Cielo dahil biglang nawalan ng malay ang anak. Mabilis namang umalalay si Amara at Liz upang maipanak sa kwarto si Leonardo. Nagtulong-tulong sila. Saglit pa ay muling namagitan ang katahimikan dahil nakatuon ang lahat ng mata sa nakahigang si Leo. Bamantong hininga si Amara at damang-dama ang pabilis na pagdaloy ng kanyang mga luha. Nakita yun ni Doña Cielo kaya lumapit ito at niyakap na nga ng buong higpit si Amara at lumapit na rin sa kanila si Liz. Amara, hindi ko pa alam ang buong istorya, pero ngayon pa lang ay alam na ng puso ko na parte kayo sa kahapon ng anak ko. Ramdam ko yun kahit nung una ko pa kayong nakita ni Liz sa simbahan. Lagi ko siyang iniisip, nakikita ko siya sa mga mata ni Liz. Parang naaalala ko ang anak ko. Parang may sinasabi ang puso ko. Patawarin mo na ang anak ko, Amara. Hindi niya ginasto ang nangyari sa kanya sa nakaraan, naluluhang wika ni Doña Cielo habang yakap pa rin si Amara. Ako po ang dapat na humingi ng tawad. Hindi ko alam ang nangyari, wala po akong alam. Nagtanim po ako ng galit dahil akala ko po niloko niya ako, pinaglaruan at ginamit lamang at hindi pinanindigan. Hindi ko po alam na ganito pa lang ang nangyari sa kanya,
Hindi ko po talaga alam, Doña Shelo. Patawarin niyo po sana ako, umiiyak ng wika ni Amara. Sa pagkasabi ni Amara ng mga katagang yun ay bigla itong kumalas kay Doña Shelo, lumapit kay Leo at niyakap nga niya ito ng buong higpit. Oo, Leo nga ang kanyang pangalan sa kanila, ito lang ang nickname niya, pero siya nga si Leonardo. Muling humagulgol si Amara at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil sa kanyang galit dala ng maling iniisip laban sa ama ng anak at sa minamahal. Kung alam ko lang sana, mahal ko. Hindi sana kita pinilit na umuwi sa inyo, hindi sana ito nangyari. Tao, patawarin mo ako. Mama, tulungan natin si Papa, tulungan po natin siyang maalala niya tayo, naluluhang wika nga rin ni Liz. Oo. Anak, pangako yan, payak na sagot ni Liz kasabay ng pagyakap ng buong higpit sa anak. Akman na sanang tatayo si Amara nang may namataan sa maliit na side table na isang kwintas na palamutian nga ng puting seashells. Kilala niya ang kwintas na yun dahil silang tatlo lamang ang meron nito. Kaagad itong dinampot ni Amara, tinignan sa may tagong bahagi ng hugis puso na kabibe kung saan nakaukit ang pangalang Amara at Leonardo, nakatulad din sa kanyang kwintas na suot niya ngayon at sa kwintas ni Liz. Hindi makapaniwala si Doña Shelo sa kanyang nakita. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit gano'n na lamang kahalaga ang kwintas sa kanyang anak. Gumastos pa siya noon ng malaking halaga makauwi lang sa Pilipinas at pabalik ng Amerika makuha lamang ang kwintas na kabibe. Suot-suot din ito ni Leo nang matagpuan siyang walang malay sa dalampasigan. Malapit na maghating gabi, hindi pa rin iniwan ng mag-inang Amara at Liz si Leo. Ilang sandali, gumalaw na nga ang kamay at ulo nito hudyat ng pagbabalik nga ng ulirat nito mula sa malalim na pagkatulog. Lahat nakatingin sa kanya at si Liz ang unang nagsalita. Papa, salamat naman po at gising na po kayo. Hindi ka na po namin iiwan, aalagaan ka po namin ni Mama. Di ba po Mama, wika nga ni Liz habang nakahawak sa pisngi at nakatitig sa mata ng bagong nakilalang ama. Liz, tulungan ninyo ako. Kayo ang pag-asa kong mabalik ang aking alaala sa nakaraan. Huwag niyo akong sakuan, magiging maayos tayo. Gagaling ako, pangako yan, naluluhang wika ni Leonardo habang inaayos na nga ang sarili sa pagkakaupo. Opo, Papa, promise po yan. Hindi ka po namin iiwan ni Mama. Ngayon pa po ba na isang buong pamilya na po tayo? Payak na sagot nga ni Liz at muling niyakap ang ama. At dahan-daang iniabot nga ni Leo ang kamay ni Amara bago pa man magsalita. Amara, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang mga nangyayari, pero malinaw na ang sinasabi ng puso ko. Tulungan mo akong maging buo tayo, sambit nga ni Leonardo. Nang mahawakan na nga nito ang kamay ni Amara, nagsusumamo naman ang mga mata nito habang sinasambit ang mga salitang. Wala kang kasalanan, mahal ko, dahil hindi mo ginasto ang mga nangyari, na aksidente ka lang. Gagaling ka at magiging maayos ang lahat, pangako yan, sagot naman ng naluluhang si Amara at tuluyan na nga siyang niyakap ni Leo o mas kilala bilang Leonardo. Sa tagpong iyon ay kasing bilis ng bullet train ang naging desisyon ni Doña Shelo para kay Amara at Liz. Simula ngayon, kahit maghahating gabi na, dito na kayo titira sa mansyon dahil sama-sama tayong bubuuin at palalakihin ang pamilyang to. Pagkasabi nga nito ni Doña Shelo, buong higpit niyang niyakap ang tatlo at pagkabitaw sa isa't isa, sabay-sabay na nga rin silang nagtawanan. Pagkalipas nga ng isang taon, kahit hindi pa bumalik ang lahat ng memorya ni Leonardo, ikinasal na nga ito kay Amara upang ipagpatuloy ang naudlot na pangako nga na bubuo sila ng malaki at masayang pamilya dahil nararamdaman ng puso nito ang pagmamahal kay Amara. Ngayon, handa na nga si Amara na bumalik sa isla kasama si Leo at Liz upang humingi ng kapatawaran mula sa ama. Alam niyang hindi na nga siya kailanman itatakwil nito dahil natupad na nga niya ang kanyang pangako na babangon at bubuuin ang sarili ayon sa nakatadhana sa kanya. Natagpuan ni Amara ang ama sa dalampasigan na matagal na palang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa isla. Sa ikapitong kaarawan ni Liz, bongga ang handaan dahil maraming imbitado.
Naroon ang kanyang inang si Amara na ipinaparada sa publiko si Liz bilang bunsong anak ng mga pamilya Agoncillo. Habang pinapanood nga ang party ng anak, nakapulupot naman ang kamay nga ni Leonardo sa bewang ng babae sabay bulong nga nito, "I love you." Sumagot naman si Amara ng, "I love you too." At kinagabihan nga ng party na iyon, muli ngang pinaramdam nga ni na Leonardo at Amara ang pagmamahal sa isa't isa sa isang mainit na gabi. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Leonardo at Amara kasama ang kanilang anak na si Liz.